Hi guys, good morning. So for today's video, ang gagawin nating makeup look is yung kapag ka nakikita ka ng mga taong naiinis sa'yo or binababa ka, mapapalingon sila. Uy, sino yan? Ganun. So kailangan yung look natin ngayon is palaban look para yung mga naiinis atin, you know, di ba? Hugot-hugot lang tayo ngayon for today's video kasi nung isang araw kasi ang dami kong pinagdaanan na hindi ko mga inaasahan. So yun, gagawa tayo ng makeup look. Pero yung gagamit nating base is from Skintific Cushion. So yun, try ko ito. Actually, nakagawa na ako ng video nito guys. Kaso lang hindi ko siya na-upload. And na-reset yung aking session. Kaya wala na yung video. So, gawin ko na lang talaga ulit. So ayan, bare face ko yan guys. Ayan. So yung shade ko dito is almond. Kasi ang dami kong pinagdaanan nitong nakaraang araw guys. So kailangan yung mga taong naano sa atin pagka nakita tayo is matatakot. So ayan siya guys. So as you can see the difference of this and this. Parang may morning star pa ako. So tanggalin ko muna. Yun, naisip lang talaga itong look na ito ngayon kasi sa na-experience ko nitong nakaraang araw. Grabe yung pasok sa akin ng 2025 guys. Yung feeling nyo ba na wala ka naman ginagawa ng sama sa kanila. Hindi mo naman pinapakialaman yung buhay nila. Nandiyan so yung makita yung pula-pula, syempre yung marks andun pa naman. Wala ka naman ginagawa sa kanila, pero gumagawa sila ng paraan para mas lalo kang, alam mo yung ida-down, hindi ko alam tawag yung ida-down ko or ano ba. Pero feeling ko kasi yun talaga eh. Tapos nagulat ako kasi sa ibang tao ko pa malalaman. Bago lang kami nagkita noon. And sa pagkakatanda ko lang ako ginawang masama sa kanya kasi ano tawag yan? Nung naging, sa work ko kasi to guys, nung naging siya na yung school head ko, nasa ALS na ako, nagtuturo, kumbaga nailipat na ako. So parang taon na din kasi 4 years ako ngayon sa ALS guys. Ay, ano ila. So ayan na yung kanyang first layer. So super, ano lang siya, yung parang simple-simple makeup look, pero kabog siya. Ayan, so patungan lang natin ulit. So balik na tayo doon. So ayan nga, 4 years na ako sa pagiging isang ALS teacher. And so, simula nung naging siya ang school head ko, papansin siya masyado guys. Alam niyo yun? Gusto niya siya yung center of attraction. So, ayan nga, fast forward tayo. So, nung December, nakita pa kami kasi nagpasign ako ng DTR ko sa kanya for my service credit. At saka ito pala, hindi kayo malito. Doon na yung name ko sa school kung saan yung dati kong station. And, pero yung, since ALS kami at malayo yung school na dati kong station, dito kami ngayon sa baba. Pumapasok yung school, yung cluster school mismo. So, ayan, tapos na ako sa akin face. Ayan siya guys. Kung nakikita nyo, hindi nyo makita yung kanyang pula-pula. Siyempre, mga naiiwang debris, yung mga marks. Yun, pero that's okay. And, mag-eyebrow na tayo ngayon guys. So, balik na tayo doon. So, ayun nga, nagpasign ako na DTR ko for my service credit last December. So, before no, meron na pala siyang mga plano. Kasi, mga plano, pero hindi na ino-open sa akin. Alam niyo yun, ganun. Tapos, wala lang sa akin. Natapos na yung 2024. Nakapagbakasyon na kami. And, magulat-gulat na ako. Bigla lang nag-text yung, nag-chat pala yung aming focal person sa division na sinasabi na, ayun nga, nag-letter siya na para for my recall ngayon, January. Last January nito. Tapos naging okay na yun. Tapos, akala ko okay na talaga. Wala na siyang gawing kababalaghan. So, meron kasi akong kasama na hindi ko din naintindihan. Wala naman akong ginagawa sa kanilang masama. At hindi ko naman pinapakialaman yung buhay nila. Merong mga ginawang kababalagan na hindi ko alam. So, yun, bumalik na naman. So, inano niya naman, and then doon na-found out ko na letter talaga siya for the recall na doon sa kuan guys, is meron na akong papel na hinahawakan yung designation ko bilang ALS teacher. At saka hindi kami kasi pwedeng tanggalin kasi nakapagtanong na din yung aking mister. Hindi ako agad-agad pwedeng tanggalin yung alanganin na yung taon kasi nga nasisira yung sinampalamin bilang isang ALS teacher nung start ng taon. So, ayun. Nagulat ako kasi gabi ko nalaman. And siya nag-chat sa akin mga around 10 PM na ng gabi, 10:30 PM. Hindi siya, ano tawag niyan? Basta ang sinabi sa akin, just to inform you na ganito, magbalik ako dati sa formal school. Hindi ako nag-response kasi i-ask ko lang yung aking focal person. Na ma'am, ganito po, ganito. So sabi niya, nagkataon din talaga na meeting namin yun, pagka kinabukasan. Tapos ayun, ito yung mabait na yung aking focal person. Na tinulungan niya ako guys. Gumawa din talaga ako ng letter guys. Tapos in-explain ko na din doon na bakit ako nalipat din sa ALS noon. Kasi bago yung school head ko na ito ngayon, yung bagong yung nagpapansin. Noon kasi yung school head ko na, siya yung nag-comment sa akin na mag-ALS kasi nga para hindi ako mahirapan. At bunto kasi yun, so may baby akong maliit. And meron siyang condition na G6PD. Ayan. So yun, napansin niya nahirapan ako doon.
At saka lagi akong absent that time. So, ang ginawa niya, nirecommend niya ako sa ALS. Sabi niya, mas mabuti mag-ALS ka na lang para at least makauwi ka ng kada hapon. So, yun na, fast forward na, nag-ALS na ako. And, doon na tayo sa, saan na ba ako napunta? Ano napunta na kwento ko. And yun na nga, nasa nag-letter na. Tapos, di-add ako agad-agad doon sa GC. Basta yun lang sinabi niya, mag-duty na daw ako doon sa school next week. Tapos, pina-abrupt yung gawa ko ng letter, guys. So, ayusin ko lang yung aking eyebrow. Pina-abrupt yung gawa ko ng letter. Kasi sabi ko, bakit parang ang unfair na hindi niya naman in-inform sa akin. Hindi niya naman ako kinausap at tinanong kung payag ba ako doon sa mga plano niya sa buhay niya. So, yun. Pagka kinabukasan, sabi nung broker ko, may ka ng tulong kay SDS, ipakita mo yung letter mo. Kasi yun. And doon, thank God talaga. Parang grabe yung ano ko, yung struggle ko. Pero, thank God, kasi naging okay din siya. Hindi ko lang alam kung anong mga next hakbang niya. Pero, hindi tayo pwedeng magpapatalo. So, yun ang kailangan natin para magmakita natin. Mapapa-atras na siya sa tapos, ayun na, nabigay ko na yung letter at saka na okay na, napirmahan na. Tapos ngayon kasi ang state ko doon is, yung baby ko is meron siyang G6 baby, something ganyan. And, nung binigay ko na sa kanya yung letter, in response doon sa letter niya, ang ginawa niya naman guys is, doon siya nagtanong sa mga dati kong kasamahan kung special child ba diwan ako, diba? Ginawa niya bang special child? Kasi ko sana binasa na yung letter ko. Kasi andoon din yung explanation ko bakit kailangan na hindi ako magbalik doon. Kasi, ang hirap-hirap nitong sitwasyon namin papansin ko yun. Tapos nabuti na lang din, may kaibigan ako doon sa dating school kung saan ako na-assign. And ayun, sabi ko, hindi just special child, G6PD, yung baby deficiency. Mas ang hirap talaga kapag kami taong hindi tira. Tsaka isa pa yung kasama ko dati na sila yung naging dahilan ng super stress ko sa aking pagbubuntis. Na hanggang ngayon, sila din pala yung magiging dahilan ng ito. Kasi nakita ko sa noon, kasalubong kami habang nagante ako ng masakit ko papunta dun sa station namin sa CLC. And hindi sila tumitingin sa akin na actually pagka yung usual na pag nagkikita, wala yung ganyan tawag. No, nakatalikod guys. Doon ba na pagtagpitag ang mga kwento-kwento ng as in, parang mabait pa rin si Lord guys kasi ayun, okay na siya pero hindi mo na ako mag happy ngayon kasi baka may, alam mo naman siya, hindi kasi siya makaano guys, hindi siya makatulog, iba ko sa kanya. Pinalabas yung dalawang teacher tapos ako yung bubunutin niya kasi wala daw teacher. Bakit niya pinalabas yung teacher na dalawa na alanganin yung taon? Diba? Tapos okay lang ba? Tapos, tawag nito? So, ayun nga. Sila din kasi yan dahil yung grabing stress ko nung nagbubuntis ako. Ngayon ba naman, andito na ako sa baba, sa sarili na akong buhay, may sarili din silang buhay. Pagkaalaman din nila. Ay, so much for that. Basta, ngayon, happy na tayo ngayon sa kung anong meron ngayon kasi nabalik niya sa kanila. Tagal-tagal ko nitong ginagawa guys. So ayun. Let's move on na lang doon. And wait for kung ano na naman yung i-atake nila sa akin. Parang napakaganda ko sa mga kasama ko. Ang ganda-ganda mo naman. Ang dami naman yung beauty mo. Na pinag-aagawan ka. Actually guys, doon talaga ako sa current ko na ngayon na ginagawa. Tsaka buti sana kung wala akong ginagawa guys. Kasi kung hindi ako nagtuturo. Alam niyo yun. Na, ano tawag niya? Wala akong mga learners. Nagdalo lang kadali yung ano niya. Tapos hindi niya naman talaga kinausap. You know? Yung parang kahit lang man na sabi niya, uy, mag-letter ako ha para sa ano mo, ganyan. Para sa recall mo, ganyan. Hindi lang, kaya basta dumiritso lang siya doon sa division office. Mga tao pa talagang ganyan eh. Magawa ng parang pagkakasikat niya. Pati ako nadadamay, syempre. Pangalan ko yung dinadawit niya eh. Kaya naman ganyan kasikatan pero may mga sarili kang basher, di ba? Ayan, so dito na ako sa glitters guys. Na ating mata. Ayan. Hindi na tayo masyadong mag-effort sa ating mata guys kasi pagka ganyan ko. Ilagay natin dito. Nakakatuwa yung magawa ko ng video dito guys. Nagkikinig ko ng drama sa radyo.
Ayan, so, ayan, ang ating eye look. Ayan, super simple. And, syempre, lagyan din tayo nito, contour. This is, ito yung na-highlight contour from, ganito, Pretty Secret. Ayan. Mabilis na lang ito kasi marami akong gagawin guys. Insert ko lang to. Pantay lang dito sa natin. Yan, tapos lagyan natin ng highlight mamaya. So, next natin is ito. I forgot to put some contour on here. Ayan. Ganyan. Tapos dito. Yan. Yung simple lang pero kabog siya. Kasi kapag ang tawag nga medyo ano yung makeup natin, matagal ako matapos guys. Hindi ko gawin kabilis mo makeup. Tapos dito sa kabila. Pwede din pagka gumagawa ko ng video, ang bilis-bilisan na oras. Ayan. Ang ganyan yung ilo ko diba? And next natin is dito natin sa ating liquid blush on. Ayan. So yun, kung wala ko ng sponge, ito yun siya guys. In-order ko sa TikTok. So parang 100 plus lang yan siya. Tapos marami na din siya. Yan, sponge na natin ng konti. So yung ginamit ko pa ng blush on guys is from Shiglam. Yung shading is Float On. Float On ba ito? Oh, Float On. Ayan. Lagdagan natin ng konti kasi medyo light siya. Ayan. Kasi parang siyang, alam mo yung parang orange. Ganun yan. Ayan, tap-tap lang natin. Kaya ngayon guys, I've learned my lesson. Kaya pinag-uusapan natin. I've learned my lesson na don't put too much trust into someone. Kasi dati guys, super close kami nun. Tapos bigla, kasi wala na yung pagbubutos ko. Grabe na sila sa akin. Tapos gusto nila sa kanila na yung pabor. Tapos ngayon gusto nila pala. Kasi ako yung magsasakripisyo para sa kanila. Why should I? Ha? Why should I? I have my life na here sa baba at makita ko magbalik doon sa bundok para sa kanilang dalawa, di ba? Ay. So ayan, ang tawag niyan, nilagay ko na sa liquid powder blush on lace kasi ito naman ako sa bahay. So ayan, nakuha na yung gusto na para sa kamar sa sakripisyo, diba? Asang hostisyo doon guys. Happy na tayo. Buti na ito yung mga kasama ko sa talent ko ngayon itong sa us is supportive day. Lalo nakita pa ako malaki Independence Day nila kahapon. Yung isang araw yung pagka-receive ko ng letter. Diba? Mga amazing people. Ayan. Ito naman is from YOU Dusty Rose. Parang din siyang orange guys. And next natin is may lipstick na tayo. Mag-lipstick. And yung lipstick na gagamitin ko ay ito from Auto in the shade M13. Ayan. Sprayan natin guys. Tayo naman po setting spray dito. Ayan, siyempre lagyan natin ng setting powder. Ayan, almost done. Ayos na tayo ng ating eyelashes. And saan kit ito guys, nagaling ito sa auto. Ang ganda din yan, kit plastic. Parang plastic, parang plastic din naman. Ayan, parang 100 plus lang din. And then, magmamaskara na tayo.
Ayan, meron na siyang lash primer. Tapos yung mascara na mismo. Kailangan ko ng bagong kulay guys ng aking buhok ko. Kasi mahaba na siya. Mahaba. Ito yan. Nagigita na yung itim. Ayan. And next natin is, since hindi ko na siya lalagyan ng highlighter sa nose. Ayan. Pero pakat na pakat. Ano pa kami yung sa taas. And ito lang gagamitin natin. Ayos na natin sa ating kilid banda. So next natin is ayusin ko lang yung buhok ko para pakat na pakat. Yan, so this is my final look. Guys, para lang tayo. Ano yung parang bagong gising ng buhok. And pag nakikita ka nila, I mean, oh, who's that girl? Yan, parang magulong hair look ng ating ganap. Sino ka dun ba? Ayan, yan yung epekto ng stress ka lang. Maganda ka't palaban, di ba?